Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Optimistiko ang pinuno ng World Economic Forum o WEF na kaya ng Pilipinas na mapasampa sa $2 trillion ang ekonomiya sa darating na dekada basta't mapananatili nito ang policy reforms at mapalalakas ang pamumuhunan sa key sectors. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni WEF President Borgo Brand na very bullish ito sa Pilipinas buhat sa pagiging resilient ng ekonomiya at sa nakukuha nitong pandaigdigang business interest. Payo nito sa bansa, mainam kung maipagpapatuloy nito ang economic reform sa layong maka-attract ng dagdag na pamumuhunan at mabigyang tuon ang mga sektor ng edukasyon at infrastruktura nang sa gayon ay masiguro ang great competence ng mga Pinoy. Upang mas maging attractive pa ito, makabubuti rin anya kung maa-address din ng bansa ang red tape at bureaucratic bottlenecks, gayon din ang pag-upskill at reskill sa mga manggagawa at paglikha ng isang conducive environment para sa mga entrepreneur at startups. Sa gitna naman ng ilang geopolitical issues, maganda anya kung titignan ito ng Pilipinas bilang oportunidad, lalo't may mga diversification ngayon sa supply chain. Binigyang din ito ang oportunidad sa renewable energy na sisiguruan niya sa pagiging energy independent ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, sumipa sa 42% ang digital transaction sa Land Bank of the Philippines o LBP noong nakaraang taon. Ayon sa ulat ng state-run bank, umabot sa 8.8 trillion pesos na halaga ng digital transactions ang na-facilitate nito noong 2023, 2.6 trillion pesos na mas mataas kumpara sa nalistang 6.2 trillion pesos noong 2022. Ang 4.33 trillion pesos dito ay buwat sa remittance system na IEC padala, 316.8 billion pesos sa mobile banking app, 11.5 billion pesos sa web-based payment channel na Link.Biz portal, 134 billion pesos sa ETPS, 18.36 billion pesos sa iAccess at 1.3 trillion pesos sa EMDS. Nag-ambag din ang Electronic Bulk Disbursement Facility ng 67.86 billion pesos habang 952.1 billion pesos naman ang naitala sa corporate internet banking platform na WeAccess. Mula sa magandang figura, sinabi ni Land Bank President at Chief Executive Officer Lynette Ortiz na ipagpapatuloy nila ang pag-leverage sa teknolohiya sa layong mapa-level up ang kanilang delivery ng serbisyo. Tiniyak din nito ang pagpapalawak pa sa kanilang innovative offerings upang makasabay sa lumalaking customer demand at bilang ambag sa digital transformation journey ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinaalalahanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko na i-check ng maigi ang mga individual, grupo o kumpanya na gumagamit ng pangalan at logo ng Central Bank sa kanilang posts sa social media at promotional ads. Ayon sa BSP, may mga nagkalat kasi na ginagamit ang BSP para pagmukaing lehitimo ang kanilang mga produkto at serbisyo at palabasing sila'y lisensyado, otorisado o may sertipikasyon mula sa Bangko Sentral. Partikular na
tinukoy nito ang SK Pulse Mining Corporation na anilay ginagamit ang pangalan ng Central Bank para idikit sa umunoy currency computing mining machines business activity ng kumpanya. Paglilinaw ng BSP, ang nasabing aktibidad ng kumpanya ay hindi nila sakop at wala sa kanilang listahan ng mga lisensyado at sinusupervise na financial institutions. Kasunod nito, hinikayat ng Bangko Sentral ang publiko na agad iulat sa kanilang tanggapan ang anumang misrepresentations at kahina-hinalang alok o transaksyon na gumagamit sa kanilang pangalan. Maaari rin anilang gamitin ang kanilang website para makita at ma-double check ang listahan ng mga lisensyado at sakop na institusyon ng BSP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yun po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.